May mga kwento ng krimen na nakayayanig sa ating kalamnan. Mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng normal na isip ng tao. Isang lalaking tumira sa ilalim ng tulay na sa labas ay tila ordinaryong trabador, ngunit sa loob pala ay nagkukubli ang isang halimaw. Isang halimaw na walang konsensya at nagawang gawin ang mga bagay na hindi mo iisiping kayang gawin ng tao. Ito ang kwento ni Joseph, ang tinaguriang cannibal killer ng Baltimore. At kung nais mong malaman ang mga detalye patungkol sa kanya at sa kanyang mga krimen, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Joseph Roy Metheny ay ipinanganak noong March 2, 1955 sa Baltimore, Maryland, USA. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, isang pamilyang wasak at puno ng problema. Ayon kay Joseph, iniwan daw sila ng kanyang ama nang siya ay bata pa. Pero sa mga tala ng pulis, ang totoo, namatay ang ama niya sa isang aksidente sa sasakyan. Ang kanyang ina naman ay madalas wala sa bahay. Laging nagtatrabaho para may maipakain sa 6 na anak. Sa murang edad, nakaramdam si Joseph ng pag-iisa, galit, at gutom sa atensyon. Walang gumabay sa kanya, kaya't maaga pa lang ay nalulung na siya sa bisyo, alak, droga, at sa kalaunan, karahasan. Nang tumanda, naging construction worker siya, isang trabahong mabigat at hindi sapat para punan ng ilan sa kanyang pangangailangan. Sa panlabas, isa lang siyang ordinaryong lalaki. Pero sa loob niya, unti-unting nabubuo ang isang halimaw. Ayon kay Joseph, ang kanyang pagkabaliw daw ay nagsimula nang iwan siya ng kanyang kinakasama, dala-dala ang kanilang anak. Ayon sa kanya, tumakas ito kasama ng isang lalaki at doon raw siya tuluyang sumabog. Sa kanyang bersyon ng kwento, hinanap niya ang kanyang kinakasama. Narinig daw niya na ito'y tumira sa ilalim ng tulay kasama ng mga adik at palaboy. Kaya't isang gabi, dinala ni Joseph ang kanyang itak at sinimulan niyang hanapin ang babae at ang bagong kinakasama nito. Ngunit wala siyang nakita. Ang nandun lang ay 2 lalaking palaboy. At doon, pinakawala ni Joseph ang galit na matagal na niyang tinatago. Pinatay niya ang 2 lalaki gamit ang isang metal na pamalo at itinapon ng mga bangkay sa ilog ng Patapsco. Sabi ni Joseph na aking isasalin sa Tagalog, "Doon ako tuluyang nawalan ng kontrol, para akong nabaliw." Mula noon, hindi na siya tumigil. Matapos ang unang 2 pagpatay, parang nahilo sa sarili niyang dugo si Joseph. Nakatikim siya ng kontrol, ng kapangyarihang hindi pa niya naramdaman dati. Lumipat siya sa isang construction site kung saan siya nagtrabaho at tumira sa isang lumang trailer. Doon siya madalas uminom, gumamit ng pinagbabawal na gamot at mag-imbita ng mga babae, karamihan ay palaboy o adik. Ngunit sa halip na tulungan, ginagahasa at pinapatay niya ang ilan sa kanila. Kadalasan, hinahati niya ang katawan ng kanyang biktima gamit ang palakol o kutsilyo. Ang iba, itinatapon niya sa ilog o sa mga bakanting lote. Pero ang pinaka nakakatakot, sabi ni Joseph mismo, hindi niya daw basta lang tinapon ng iba. Niluto niya ang karne ng kanyang mga biktima, hinalo sa baboy o baka at ginawang hamburger. Ito ang bahaging nagpatindig ng balahibo sa buong Amerika. Ayon sa kanya, gumawa siya ng maliit na barbecue stand sa tabi ng kalsada.
Doon daw siya nagbebenta ng burger sa mga dumaraan. Sabi niya sa kanyang pahayag na muli kong isasalin sa Tagalog, "Hinalo ko ang laman ng tao sa karne ng baboy. Walang makakapansin ng pagkakaiba ng karne ng tao at ng baboy. Pareho lang ang lasa nila." Isang linggo raw siyang nagbenta at ayon sa kanya, maraming kumain ng burger na hindi nila alam na laman iyon ng tao. Pero hanggang ngayon, walang konkretong ebidensya na napatunayan ito. Posibleng bahagi ito ng kanyang pagmamalaki o pagpapasikat matapos mahuli. Gayunpaman, ang ideya pa lang ay sapat na para kilabutan kahit sino. Noong December 1996, nakilala ni Joseph si Kimberly Lynn Spicer, 23 years old. Katulad ng iba niyang biktima, ginahasa niya ito, pinatay at itinago ang bangkay sa bakuran ng construction site. Ngunit di nagtagal, nakita ng isa sa kanyang kakilala ang bangkay at nagsumbong sa pulisya. Dahil doon, nahuli si Joseph noong December 15, 1996. Sa loob ng kulungan, umamin siya sa maraming krimen. Hindi lang kay Spicer, kundi pati sa iba pa niyang naging biktima. Sa loob ng interrogation room, hindi siya makikitaan ng pagsisisi. Sabi niya, "Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko napatay ang 2 taong hinahanap ko." Noong 1998, nahatulan siya ng kamatayan dahil sa mga pagpatay na ginawa niya. Ngunit makalipas ang ilang taon, binago ito sa habang buhay na pagkakakulong. Habang nakakulong, madalas siyang tahimik, nagbabasa, at minsan ay nagbibiro na parang walang ginawang karumaldumal na krimen. Sa mga panahon na nasa loob ng kulungan, walang binisita, walang bumisita. Walang nag-alaga sa kanya. At noong August 5, 2017, natagpuang patay si Joseph sa kanyang selda sa Western Correctional Institution sa Maryland. Ayon sa mga otoridad, natural causes ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa edad na 62, tuluyang natapos ang buhay ng halimaw ng Baltimore. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ilan talaga ang napatay ni Joseph. May ilan pang nawawalang babae sa parehong lugar at panahon, pero walang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa kanya. Para sa iba, isa siyang produkto ng kahirapan, kapabayaan at droga. Pero para sa mga biktima, siya ay isang nilalang na walang kaluluwa. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Joseph Roy Metheny. Ako po si G. Maraming salamat.